Alam nyo ba na isang manipis na tanso ang nagligtas sa buhay ng isang angkan mula sa pagiging alipin sa sinaunang panahon? Isang manipis na piraso ng tanso na ginawang kasulatan, natagpuan makalipas ang mahigit 1,000 taon. Sino ang mag-aakala na ang simpleng ito ay nagdadala ng kayamanang lihim ng ating kasaysayan? Isang kayamanan na lampas sa mga pamana ng kulturang Pilipino. Ang inskripsyong ito ay naglalaman ng kwento tungkol sa kapangyarihan at kaalaman ng ating mga ninuno. Ano ang masasabi nito tungkol sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino? Sa kabila ng mga siglong lumipas, ang kwentong ito ay mananatiling mahalaga. Habang sama-sama nating tuklasin ang mga detalye at kahalagahan sa likod ng makasaysayang piraso na ito, makikita natin ang mga natuklasang impormasyon at ang kahalagahan nito sa ating bansa. Sino-sino ang mga makapangyarihan na kasapi dito? Maghanda dahil ito ay magbibigay inspirasyon at liwanag sa isang bahagi ng kasaysayan na tiyak na ikakagulat natin. Samahan niyo ako, dahil maaaring ito na ang susi sa pag-unlock ng mga tanong na tiyak mong nais malaman. Ang ikalawang yugto ng nakatagong kasaysayan ng Pilipinas. Piraso ng kasaysayan. Ang Laguna Copper Plate Inscription. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Maligayang pagbabalik mga kabrenigmes. Marami sa atin ang may kaalaman tungkol sa ating mga ninuno, ang mga sinaunang tao na nanirahan sa ating kapuluan, tulad ng mga Negrito, Igorot, Malayo, at iba pa. Isipin mo, sinasabing ang mga Negrito ang kauna-unahang tao sa ating kapuluan libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa mga taong ito, wala tayong kasunod na kasaysayan ng Pilipinas kundi ang mga tala na nagsimula lang ng matuklasan ni Magellan ang ating bansa noong 1521. Ano nga ba ang nangyari sa mga taon bago dumating ang mga Kastila? Halos wala nang nakakaalam, di ba? Paano nawala ang mga kauna-unahang sulat, gaya ng alibata o baybayin, sa ating kapuluan? Tulad ng nasabi ko sa nakaraang video, nabura na ang maraming tala ng tunay na kasaysayan ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng isang lipunan ay nagsisimula sa kauna-unahang kasulatan nito. Dahil dito, ang mga mananalaysay noon ay sinimulan ng kasaysayan ng Pilipinas, batay sa mga tala na iniwan ng banyagang si Antonio Pigafetta, na kasama ni Ferdinand Magellan noong 1521. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang pirasong tanso na walang katumbas ang kahalagahan sa ating kasaysayan, the Laguna Copper Plate Inscription. Noong 1989, isang mahalagang piraso ng kasaysayan ang natagpuan sa ilog ng Lumban, Laguna. Si Mang Ernesto, isang magbubuhangin. Isang piraso ng nakatupi na tanso, ang nahukay mula sa buhangin sa ilog. Napagpasyahan niya na iuwi, at ipakita sa kanyang misis, si Ginang Romana. Noong ilatag ito, napansin agad ang mga sinaunang kasulatan, sinikap nilang ikumpara sa baybayin, ngunit magkaiba ang mga nakaukit. Hanggang sa binigay sa antique dealer, at napag-usapan, baka may nakaukit sa tanso tungkol sa Pilipinas. At kalaunan, ay nabili ng National Museum, at dahil sa mga ukit, tinawag itong Laguna Copper Plate Inscription. Ang Laguna Copper Plate Inscription ay ang pinakamatandang dokumentong natagpuan sa kasaysayan ng Pilipinas, na may nakatalang araw, buwan, at taon ng pagkakasulat. May sukat itong 30 by 20 centimeters.
Hindi ito tungkol sa pag-ibig o kanta. Ito ay isinulat sa manipis na tanso noong 900 AD at ito ay nakabaon sa Laguna de Bay ng mahigit 1,000 taon. At sa laking gulat ng mga eksperto, dahil kakaiba ito sa mga nauna ng mga artifacts na natagpuan mula sa ating kasaysayan. Sapagkat, kakaiba ang sistema ng pagkakasulat, o ang mga naglaho ng sinaunang sistema na gamit ng mga sinauna noon. Ito ay nakasulat gamit ang sinaunang Kawi script, Old Javanese writing system, mula sa makasaysayang pulo ng Java, ngayon ay bahagi na ng Indonesia. Subalit, hindi naman ito nakasulat sa sinaunang wika ng Java. Hanggang sa ipinakita ito kay Ginoong Anton Postma, isang Dutch anthropologist, nag-asawa, at nanirahan sa mga Hanuno sa Timog Silangang Mindoro ng Pilipinas. Itinuring ama ng tribo ng Mangyan, at eksperto sa wika at sulat ng sinaunang katutubo ng Pilipinas. Taong 1990, sa pag-aaral ni Postma, iminungkahi na ito'y mula sa Indonesia, ngunit, ayon sa kaibigan niya, eksperto sa sinaunang wika at sulat ng Java, si Dr. De Caspares, nilinaw, ang pagkaukit ay may pagkakatulad sa sinaunang Java. Subalit, may mga aspeto ang inskripsyon na hindi matatagpuan sa mga kasulatan ng mga sinaunang Java. Ayon kay De Caspares, ang mga titik at simbolo sa tanso ay pinatpok direkta sa tanso. Ito ay magkaiba sa mga kasulatan sa tanso na nahanap sa Indonesia, dahil doon ay pinapainit at pinalalambot muna ang tanso. Hanggang sa napag-alaman na maliban sa kakaibang pagkakasulat, kakaiba din ang mga wika na nakaukit sa tanso. Ito ang mga wika at kasulatang matagal nang naglaho sa ating kasaysayan, mga wikang pinaghalo-halo mula sa iba't ibang wika ng Timog Silangang Asya. Ang mga titik ay hango sa Kawi script, at ang wika ay halong lumang Sanskrit, lumang Malay, lumang Javanese at lumang Tagalog. Sa pag-aaral ni Postma, napag-alaman ang nilalaman ng tanso. Natuklasan niyang ito ay isinulat noong Lunes, ika-4 na araw sa pagliit ng buwan, sa buwan ng Waishaka, sa taon ng Shaka 822. At noong 1996, si Ginoong Santos, isang historiador, Filipino, nakatira sa California. Siya ang nagbigay diin sa halaga ng inskripsyon. Pinaabot niya sa mas malawak na publiko ang kwento ng Laguna Copperplate inscription mula 1994. Sa kanyang mga pananaliksik, inilarawan din niya ang wika na ginamit sa inskripsyon bilang Puliran Malay, isinalin sa mas kilalang kalendaryo ang petsa ng pagkakasulat, at ito ay noong Lunes ika-21 ng Abril taong 900 AD. Sa tulong ng mga eksperto mula kay Ginoong Postma hanggang kay Ginoong Santos, naisalin sa wikang Tagalog ang kasulatan. At ito ang nakatala sa tanso o legal na dokumento. Nakasaad sa kasulatan na simula ng araw na iyon, si Dayang Angkatan at Buka, mga anak ni Namwaran, kasama ang buong kamag-anak, ay pinatawad ng punong pangkalahatan ng Tandon, na ngayon ay Tondo, na kinakatawan ng puno ng Paela, si Jayadiwa. Sa pamamagitan ng kasulatan sa tanso, na ginawa ng tagasulat, at saksi ang puno ng Puliran, si Kaso Moran. Ang kanilang natitirang utang na 1 kati at 8 swarma, ay pinatawad dahil sa matapat na paglilingkod ni Namwaran. Kasama din sa pagpapatawad ang lahat ng angka ni Namwaran, na inangkin ng puno ng Diwata, sa kinakatawan ng puno ng Medang. Ang kasulatan ay para sa kahit sino mang magsasabi na may utang pa ang mga ito. Noong sinauna, ang hindi pagbabayad ng utang ay karaniwang nagreresulta sa pagkaalipin hindi lamang para sa taong yon, kundi pati na rin ang kanyang buong angkan at magiging apo sa hinaharap. Ang kapatawaran ay inisyo ng pinuno ng Tandon, na may mas mataas na ranggo kumpara sa iba pang mga pinuno na saksi sa dokumento, at ang kanilang mga pangalan at mga nasasakupan ay nakasulat din. Ang anunsyong ito ay hindi lamang para sa ating kapuluan, kundi para rin sa mas malawak na kapuluan ng Timog Silangang Asya, na nagpapakita ng koneksyon ng ating mga ninuno sa mga kalapit na bansa, tulad ng pagkabanggit ng kaharian ng Medang sa Indonesia. Ang Laguna Copperplate inscription ay kauna-unahang ebidensya na may nakasulat na petsa, na nagbigay sa atin ng konting silip sa makulay na mundo ng ating mga ninuno. Nalaman natin ang kanilang kaalaman sa pagtitimbang ng ginto, aghamtala, at pakikipagkalakalan sa mga kalapit na bansa. Ang mga ito ay nagpapakita ng kanilang kaalaman at kasanayan, bago pa man dumating ang mga Kastila.
Ang yaman ng kanilang karanasan at kaalaman sa iba't ibang larangan ay patunay ng isang mas mataas na antas ng sibilisasyon, na nag-iwan ng mga kontribusyon sa ating kultura at pagkakakilanlan. Dahil sa manipis na tansong ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong silipin ang makulay na kasaysayan ng ating mga ninuno, ang pagkagawa sa mga nakasulat na batas, at transaksyon ay katibayan na may mahuhusay ng mga pinuno noon. Dahil sa manipis na tansong ito ay hindi lamang isang dokumento kundi simbolo ng ating kasaysayan. Nagbibigay ito ng direktang ebidensya ng ating mayamang kulturang sinimulan ng ating mga ninuno, bago pa man dumating ang mga mananakop. Ito din ay isang katibayan ng malalim na ugnayan ng ating mga ninuno sa ating karatig bansa. Isang patunay na isang maunlad na lipunan, isang patunay ng malawakang kabihasnan ng Timog Silangang Asya. Matibay, masisipag, maparaan, may malasakit sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, makulay, at maunlad na daigdig ng Hinduismo at Budismo noong mga panahong nababalot pa ng kadiliman at karahasan ang kontinente ng Europa. Dahil dito, nalaman natin na madami pa tayong dapat alamin at itama sa ating kasaysayan, lalo na ang maling ipinamulat sa atin bago pa dumating ang mga Kastila. Ang Laguna Copperplate Inscription ay isang mahalagang bintana sa ating nakaraan. Ipinamulat ng tansong ito na hindi mahihirap at hindi mangmang ang ating mga ninuno. Dahil sa manipis na tansong ito, marami tayong nalaman. Sa ating paglalakbay sa Laguna Copperplate Inscription, natuklasan natin ang isang mahalagang piraso ng kasaysayan na nagbigay liwanag sa ating pagkakakilanlan. Patunay ng mayamang kultura at organisadong lipunan ng ating mga ninuno noong prekolonyal na panahon. Sa pagsusuri dito, nauunawaan natin ang buhay ng mga sinaunang Pilipino, pati na rin ang kanilang mga tradisyon at ugnayang pampulitika. Ang mga impormasyong nakapaloob sa inskripsyon ay nagsisilbing tulay sa ating nakaraan at nagbibigay inspirasyon na ipagpatuloy ang pag-aaral at pag-preserve ng ating kasaysayan. Sa huli, ang Laguna Copperplate Inscription ay higit pa sa isang piraso ng tansong metal, ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamalaki sa ating lahi. Ngunit, sa kabila ng mga natuklasang impormasyon, maraming katanungan at maaaring sagot na haka-haka. Bakit nawala ang mga naunang pamayanan sa paligid ng Maynila? Ano ang mga natural na kalamidad, epidemya, migrasyon, at digmaan na nagdulot ng pagkawasak sa kanila? Paano kaya nanatiling buo ang mga pangalan ng lugar? Kung may ilan na natirang tao upang panatilihin ang kanilang pamayanan, paano nila nawala ang kaalaman sa Malay at Kawi script? Ang inskripsyon ay kasalukuyang nakadisplay sa National Museum of the Philippines at patuloy ang mga pag-aaral upang mas makilala ang papel ng ating mga ninuno sa ating kapuluan at sa Timog Silangang Asya. Sa kabila ng mga hamon, unti-unti nating natutuklasan ang mga detalye tungkol sa ating mga ninuno bago ang pagdating ng mga mananakop. Ang kanilang pamana ay dapat ipagpatuloy. Salamat sa maliit na piraso ng tanso na nahukay mula sa buhangin. Ito si Branch TV, hanggang sa muli.